Sa videong ito, pag-usapan natin kung paano mag-change oil sa Honda Click 160. Saan nga ba yung mga tornilyong kailangan natin buksan at kung paano i-reset yung panel natin. Yung huling sinet po dito ay 2,000 km at lumitaw na po yung oil change indicator, kaya naman mag-change oil na po tayo. Ito naman po yung mga basic tools natin sa pag-change oil. So dito sa 160, same lang naman sa tools natin sa lower cc or sa mga 150, 125 na cc. So syempre nandyan po yung oil na gagamitin po natin. Yung sa atin gagamitin natin is fully synthetic dahil pang long ride po natin. Sa huran ng ating lumang oil, trotot or guide kapag isasalin na natin yung bagong oil natin. At syempre pantanggal ng tornilyo natin. So meron tayong L handle dyan. Tapos ibabala natin yung 12mm socket wrench para dun sa pinaka drain bolt sa ilalim. Tsaka 17mm para sa oil strainer bolt natin. So bago tayo magumpisa ay dapat naka center stand yung motor natin. At kung cold start yung motor natin is painitin lang natin siya ng 5 minuto tapos palamigin ng 5 minuto. So pinapainit natin yan para medyo lumabnaw yung langis at madali siyang madrain or tumulo. At papalamigin natin ng bahagya para yung mga tornilyo is hindi sila mabigla or malus thread. So kapag napainit at napalamig na natin yung ating mga motor ay bubuksan muna natin yung ating dipstick dito para pag nag-drain tayo ng ating mga langis is tuloy-tuloy lang yung agos niya at smooth lang, kumbaga para may singawan siya. So ito yung dipstick ng Honda Click 160. So ang ganda ng dipstick niya. Pwede naman natin siyang makamayin, yung akin na kamay natin. Hindi naman siya sobrang higpit. Ang haba niya. So ayun pa yung pinakabutas natin. So mamaya lilinisin din natin yan. Also dito sa dipstick natin makikita natin yung ilalagay natin na langis, which is 0.8 liters or 800 ml para dito sa Click 160. Same pa rin sa mga lower cc. So para hindi mapasukan yung butas doon is patong lang natin tong takip, kumbaga para makasingaw lang. Next step po natin is i-drain na po natin yung ating mga lumang langis. So para mangyari yon is bubuksan po natin yung drain bolt po natin. Dito sa Honda Click 160, nasa left side po yung ating pinaka drain bolt. Ito po yan, oh. Ayan, malapit po siya dito sa ating oil strainer bolt at sa ating panggilid. Medyo maninibago lang tayo ng konti kung galing tayo sa 150 or 125cc kasi nandun sa kabila yung drain bolt nila. So dito, ito yung drain bolt niya nasa ilalim. So gagamit po tayo dyan ng 12mm socket wrench. So baka may malito po sa pagbukas. Kapag naisuksok na po natin sa loob, magmumula sa kanan papuntang kaliwa yung pihit natin. Pag naluwagan na natin yan gamit yung socket wrench, makakamay na din natin yan at medyo malambot na. I-ready lang natin yung pangsahod natin dahil pag tanggal natin ito, ay tutulo na yung oil yan, kagaya nyan. Kung makikita nyo, medyo maitim na yung lumang oil nya. Habang pinapatulo po natin yan or pinapatiktik, sinisimot yung oil, is pwede na po natin buksan itong ating oil strainer po dito, oil strainer bolt. So, optional lang po ito. Pwede po natin siyang buksan kada pangalawang change oil. Ang purpose po kasi ng strainer sa loob nitong bolt is para ipunin yung mga residue na naipon sa loob ng mga makina natin. At lilinisin natin yung strainer para okay goods matanggal natin yon at maibalik natin ng malinis. So dito sa strainer bolt, 17mm socket wrench yung gagamitin natin at counterclockwise yung pagluwag. Ayun. Kapag medyo nabiglaan nyo na or lumuwag na yan, kusa na yung matatanggal. Pagbukas po natin yan, ito po yung strainer natin, tutukoy natin. So may spring pa po yan. Ito po yung strainer. So dito sa loob napupunta yung mga residue na umiikot-ikot sa loob. Ito yung nag-iipon yan. So kailangan po natin itong linisin para kung sakali hindi na po bumalik sa loob, mailabas po natin. So lilinisin natin to gamit yung tubig at sabon para okay goods tayo mamaya. So baka may magtanong kung pwedeng mag-drain ng oil dito sa may bolt natin sa strainer. Pwede po dyan. Ang cons lang po niyan, hindi po niya masisimot lahat ng oil natin kasi yung pinaka-drain talaga ng oil para masimot natin is yung nandun sa ilalim. Mas okay pa rin po talaga na dun sa ilalim para masimot po lahat ng maruming oil natin sa makina. So dito sa gilid, ang diskarte para masimot din po yan is itatagilid natin yung motor natin ng bahagya para tumulo pa yung oil dyan.
Ayan, kung makikita nyo, medyo marami din yung nakuha natin nung tinagilid natin siya. Habang pinapatulo or sinisimot natin yung lumang oil natin, linisin na natin itong ating mga bolts para okay goods pag binalik natin. So dito sa dipstick, dahil tinanggal natin, basahan muna. Importante kasi dyan, hindi mapasukan. So pagkatapos nating malinis at mapunasan ay pwede na natin ibalik yung ating mga drain bolt at saka yung bolt natin sa filter. Linisin lang din natin yun sa paligid ng butas ng bolt natin para okay goods tayo. So yun o, malinis na. So unahin natin ilalagay yung drain bolt natin. Huwag natin kakalimutan yung ating mga washer. So kung paano natin siya tinanggal, ipabaliktad lang natin yung ikot natin. So from kaliwa papuntang kanan yung ikot natin ngayon. So dito naman tayo sa strainer. So paano natin siya tinanggal, ganun lang din natin siya ibabalik. So yung pinaka strainer natin, lulusot natin dito sa may maluwag na part ng spring natin. Ayan, swak lang naman. Tapos ididikit po natin siya dito sa takip natin. Ngayon, pupush po natin yan dahan-dahan papasok. Dahil may spring yan, parang may pumipigil. At habang tinutulak po natin, ay iikot po natin siya clockwise. Pagkatapos po natin natakpan yung ating mga drain, is proceed na po tayo sa pagsasalin ng oil natin. So balikan lang po natin yung butas dito, yung kung saan natin sasalin yung oil natin. Kung makikita nyo, sobrang lalim po yan, at kung isasalin lang natin basta-basta yung oil natin, matatapon po yan. So kailangan po talaga natin ng embudo or kahit ganito lang. Itong turotot kasi pinaka-reliable sa akin kasi medyo mahaba at sakto siya sa butas. So goods na goods to. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, 800 ml or 0.8 liters yung isasalin po natin sa ating mga makina. So meron kasing nabibiling mga oil na naka-container siya ng 1 litro or sakto na 800 ml. Kung sakali mang 1 liter na bilhin nyo, syempre magtitira kayo ng 200 ml dyan para saktong 800 ml. Kaya naman po merong mga indicator dito or may lining na part na maliwanag dito sa side kung saan makikita po natin yung level ng oil natin. So dahil 800 ml lang yung sasalin natin, magtitira po tayo hanggang dito sa 200 ml para yun lang po yung maisalin natin yung 800 ml. So buksan lang natin yung oil natin na yan, tapos butasan natin. So pwede natin tanggalin itong buong yan. Yan, tanggalin lang natin tong pinaka-takip pa niya. At pag nabuksan na natin, isalin lang natin yung 800 ml or yung kinakailangan na langis ng motor natin. So make sure lang din natin na malinis yung torotot or yung embudo na magiging guide natin para walang makapasok sa loob. So yan, ayun, halos nasa 200 ml na siya. So pwede pa natin ito magamit sa susunod na change oil. Kaya naman kung laging 1 liter bibili nyo sa 4 na container, is makakaipon kayo ng 4 na 200 ml, which is magiging total niya is 800 ml. In short, sa 4 na 1 liter is makakapag-change oil kayo ng 5 beses kung iipunin nyo yung tira. Pagkatapos nun is tanggalin lang natin, taktakin natin ng konti at ilalagay na po natin yung ating dipstick na napakaganda. So hindi na natin kailangan bumili ng aftermarket, no? Kung ganito yung dipstick natin, mahaba na. Ikot lang po natin yan clockwise. Yan. Sa pagdi-dispose naman po ng ating mga lumang langis ay wag po natin itong tatapon sa lupa or sa kanal dahil masama po ito para sa ating kalikasan. Mas okay po na ipa-dispose natin or ibigay natin sa mga kasa or gas station para sila na pong bahalang mag-dispose ng mga ito. So pagkatapos natin makapag-change oil is painitin natin agad yung ating mga motor ng 5 to 10 minutes para umikot yung bagong oil dito sa ating mga makina. So dito naman tayo sa pagtatanggal ng oil change indicator at pagre-reset ng odo kung kailan lilitaw ulit yan. Para matanggal yung oil change indicator, patayin lang natin ating mga engine or yung ating digital panel. At bago po natin buhayin yan, ay pipindutin po natin itong set. So habang nakapindot po yan, ay iikutin po natin yung ating mga susian. So ikot lang natin yung susian natin at kung makikita nyo, pansinin nyo yung oil change.
ayan, matatanggal na po yung oil change po natin. So kung same pa rin naman yung iseset yung odo para sa oil change nyo, is wala na kayong kailangang i-reset or galawin dyan. Pero tayo, dahil nakita nyo naman kanina from 2,000, gagawin po natin 3,000 odo bago lumitaw yung oil change indicator dahil fully synthetic naman yung ginamit natin. So medyo matagal-tagal naman yung buhay niyan. Para gawin yun, click lang po natin sabay yung set at select button natin. Tapos magbiblink po yung oras natin. Click pa natin ng 3 beses itong set. 1, 2, 3. So yan, mapupunta tayo sa oil change. Tapos pindutin pa natin itong set. So yan, pag nag-blink po yan, is pipindutin po natin yung select para mag-adjust po yan ng tig 500. Set 2.5, click tayo ng select, isa pa para maging 3K. Pag lumitaw yung oil change ng 3K, change oil na tayo, hindi na tayo tatawad. Pag okay na, click lang natin yung select or yung set. Then, okay, goods na. Lilitaw po ulit yung ating oil change indicator pagkatapos ng 3,000 kilometers. So, ganun lang po mag-change oil ng ating mga Honda Click 160 at mag-set ng ating mga indicator. So, tandaan nyo lang na sa tamang pangangalaga ng mga oil ng ating mga makina ay mapapahaba natin yung buhay nito. Ayun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Change oil ng ating Honda Click 160. Pindot. Bye-bye.